Bossing. Matagal na katanungan na rin to, hindi natin nagagawa. Kagulo. So, paano mo raw malalaman yung ohms ng speaker kung walang nakalagay na indicator sa likod ng magnet? Okay, so siguro kung meron kang analog or digital tester, mas madali yung digital tester. So, dito sa analog kasi analog yung ating tester eh. Okay, so, saan tayo pupunta? Hindi doon sa ohms testing. So, saan po yung ohms testing yan? Yung mga KK na yan, times 1K, times 10K, times 100, times 10. Yan yung ohms. So, dyan kayo pupunta. Punta kayo doon sa times 1. Para basahin niya kung ilang ohms ang inyong speaker. Pero bago nyo basahin, ay i-calibrate nyo muna yung, yung pointer. Dapat nandun siya sa nangawit na ako eh. So ganito lang, ilagay nyo sa negative yung negative pointer ng tester at yung positive sa positive ng speaker ninyo. Then yan, tanggal siya. Ang dali lang, tanggal yung ating yan. So, maririnig nyo, gagawa ng tunog yung speaker yan. Tunog-tunog siya. And then, mababasa nyo ang ohms. Kung ilang ohms man ang speaker. Diba? Ayan. Yan. So, nasa times 1 tayo. So, ilan siya? Labo kasi nito eh. Dito nakalagay 6 ohms eh. Yan po, mga bossing. Yan. Naririnig yung tumutunog-tunog. Okay. So, ayan. Kung mapapansin niyo kung saan man siya nakaturo, ayun ang kanyang ohms. Diba, nakalagay dyan, ayan 6, diba? Ang gulo kasi. So, 6 ohms po. Nakita nyo ba yung pointer ko? Pasensya na kayo kung magulo yung video. Pati yung pagpapaliwanag, walang hawak ang camera eh. Yung ginagawa si Mangko. Ulitin ko ha. Dikit ninyo sa negative pointer na negative din. At, ayan, pakita ko. So, ayan. So, yung positive pointer doon sa positive din. And then, magbase kayo dito, which is 0, papangat. Dito tayo tumingin sa ibabaw, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yan, dyan, papalo kung ilang ohms siya. Yan. Ano kasi magulo? Yun. Yan. Kita niyo mga bossing. So, ilang ohms? Yan, 6 ohms siya. Tsaka dapat, pag tinester nyo, yan, may kita nyo medyo mangat-angat siya. Ibig sabihin good yun. Mga bossing yan. So ganun lang mag-tester ng speaker ninyo. Lalo kung meron kayong mga bagong dating imported, walang marking, natatakot kayong i-load, kabahan na kayo pag sa 2 ohms pumalo yan tapos walang support ng 2 ohms ang ampli nyo. So ganun lang kasimple, kahit hindi kayo nasimplehan sa pag-video ko dahil magulo. At yan na po, natong kayo sa times 1 and then punta kayo dun sa ohms. Lagi kayo mag-focus sa kaliwa kasi angat po yan. So, basahin nyo lang po yung numero o number o value na lumabas po doon sa reading ng tester. Ano pang gagawin natin mga bossing? Rock and roll. Habol daw. Paano rin malalaman kung sira? Maliban sa hindi tumunog. Sama na natin. Kahit ang Twitter na to, wala sira talaga yan. So, gusto mong malaman kung talagang sira siya. Hindi ganun din. Ilagay mo pa rin yung wait lang. Ilagay mo pa rin yung tester mo rin ulit. Yan. Di nasa negative. Tapos nasa positive. Pak. Yan. Pag hindi pumalo or wala siyang reaction, ganyan, di ba? Dapat na kasi papalo yan kung ilang ohms yan. Ibig sabihin po niyan ay open. Open na yung inyong tinetest. Ibig sabihin, open ay sira na po siya. Okay po, pag ang terminology sa electronics, pagka sinabi, open na to, ibig sabihin, sira na po. Okay? Siguro, kung hindi patid ang coil, papalitan na ng coil yan. Anyway, mga bossing, gano'n lang kasimple. Sana may natutunan kayo kahit magulo pag-video. Ano pang gagawin natin? Let's rock and roll.